And sinusundan lang namin yung traffic ng mga tao. So, walking tour lang talaga to. And mainit. Kaya buti na lang, ito, may papayong si Mayora. We have arrived sa Praatit Pier. So from here, magsa-start na yung walking tour natin sa old city ng Bangkok. So let's go. So ayos pala guys dito, pagkalabas mo ng pier, meron kagad market. Pwede kang bumili kung gusto mo. Naglalakad kami ngayon sa Phra Nakhon district ng Bangkok. So this is the old Bangkok, old city. It used to be surrounded by walls pero wala na. Since obsolete na ang paggamit ng walls, sinira na rin siya talaga ng government. Pero may mga konting remnants na tira, just like yung nadaanan namin na Phra Sumen Fort. As we walk along this road, makakakita pa tayo ng ilang parts nung old walls ng Bangkok, ng old city of Bangkok. So right now guys, we are walking here in the area near the Khao San Road. Dumaan muna kami here sa Khao San Road, the famous Khao San Road. Actually, mas famous siya sa gabi kasi dito nangyayari yung mga backpackers party, meeting place. So, very live itong road na to sa gabi. Pero sa umaga, okay lang. Marami pa rin tao. Famous tong road na to sa mga bars, sa mga hostels na cheap. As in, backpackers place talaga siya. Marami din street food. So, dahil nga guys, famous itong Khao San Road for backpackers. Napakadaming foreigners na turista dun sa lugar. At napakadami ring mga weed store kasi nga legal ang marijuana dito sa Thailand. Kaya pag dumaan ka sa harap ng mga weed store, amoy na amoy mo talaga yung mga nagchichongkay. Anyway, we're back on track. Papunta na tayo ngayon sa Patonggo for our second breakfast. Guys, itong Patonggo, it's best partnered with this. This is Olyang coffee. Another traditional drink naman dito sa Thailand. So guys, I am just walking here beside the remnant of the old wall. This is one of the 3 remaining remnants ng walls.
We are walking here somewhere in the old city, and we encountered this another part of the old walls and a fort. Sabi sa Google Map, this is Mahakan Fort. So this is still part of the old walls of the old city. Interesting, no? For now, we will be heading to another food stop sa aming walking tour dito sa old city. So itong pupuntahan namin na next ay isang sikat and may magandang reputation na Pad Thai. Tara, let's go. Malapit lang siya dito sa Democracy Monument eh. Yeah, let's eat. Again, kakain ulit tayo ngayon. Let's go. What's that? Tatay, got the leaf. Nandito kami nakarating sa Democracy Monument. One of the important landmarks dito yan sa Bangkok. Ayan. Kasi it symbolizes or it represents yung pag-establish ng democracy, yung pagkakaroon ng constitution dito sa Thailand, which coincidentally ngayong araw, December 10, ay Constitution Day ng Thailand. So very relevant dito sa Democracy Monument yung araw na to. We are here ngayon sa Pad Thai Phai Talu. Malapit lang siya sa Democracy Monument. Very, walking distance lang from the Democracy Monument. So, itong place na to, this is consistently in the Michelin Guide kasi masarap daw yung Pad Thai dito. Kaya we're looking forward na matikman kasi sobrang promising. Napakaganda ng reviews about this Pad Thai. So, umorder na ako yung smoked pork Pad Thai yung in-order namin. Share na lang kami ni Don kasi di pa kami masyadong gutom. Kakakain lang kasi ng patong ko kanina. So yeah, that will be our early lunch. Actually, it's almost lunchtime na rin. It's 11:42 a.m. So this will be our lunch na. So guys, our order arrived. This is smoked pork Pad Thai. Actually, maliit lang yung serving. It is 250 baht. I'm looking forward na matikman kasi masarap daw to. Yummy. Actually, medyo kakaiba yung pad thai niya. Iba yung noodles. Maninipis than usual. Kasi yung mga pad thai sa labas usually thick na noodles. Ito parang bihon. So, tikman natin. Here it goes. Iba yung lasa niya than usual na pad thai. I can see why why many people likes it. Sobrang flavorful. Siksik yung lasa dito sa isang subo lang ng pad thai. Panalo nga ito.
So actually, okay din yung ginawa namin itinerary kasi every time na maglalakad kami, after some time, papasok kami sa restaurant. And sa mga restaurant, malamig. So nakakapagpahinga. Kasi sa labas, sobrang init. Grabe. Kanina ang oras ay around 10 o'clock. Pero yung init parang tanghaling tapat. So guys, we are finished with Pad Thai Phai Talu. Sarap naman, in fairness. Pero I think mas bet ko yung traditional na Pad Thai, which is yung nasa Tip Samay. Ito kasi yung Pad Thai Phai Talu, medyo may pagkaano siya. Medyo fusion na siya ng ibang cuisine. Parang European siguro. May halo. Kaya hindi siya purong Thai na Pad Thai. But still, it is good. It still tastes good. It's just that hindi ko lang siya masyadong bet. Anyway, we are now on our way. Lakad uli kami dito sa Old Bangkok. Look at this. Popper fish, oh. We are still here sa Old City of Bangkok. And kakadaan lang namin sa Giant Swing. So ngayon, papunta kami sa yung isa pang kilalang kainan, Khor Panich. Bale, mango sticky rice yun. So tara. Again, it's another Michelin recommended. So ito guys, may dumadaan sa amin ng mga Thai bus food tour. Actually, yun yung gusto talaga naming itry. Kaya lang expensive kasi, grabe, 3,000 pesos per head. Pero ang kagandahan lang doon kasi nakasakay ka sa loob ng bus. Tapos, sinuserve sa loob ng bus yung mga food na kakainin din namin ngayon. So, nakakatawa. So yan o, ilalampas-lampasan lang kami ng Thai bus food tour. Anyway, ito, naglalakad kami ngayon sa isang street na puro pagawa ng mga Buddhist relics, mga Buddhist monuments. Ang galing, nakakatawa. Check nyo, I'll show you. Guys, we are here ngayon sa fruit shake na partner yata ng Khor Panich. Hindi ko sure kung Khor Panich din tong lugar na to. Basta yun, dito kami pinapunta. Umorder kasi kami ng mango sticky rice dun sa main store nila, and then dito kami pinapunta para maghintay. They will serve us the mango sticky rice dito daw. Pero ito kasi lugar na to, ang mga binibigay talaga ay fruit shakes like this one. Perfect para sa mainit na panahon. Meron ding watermelon shake. Perfect. I think yung coconut cream yung medyo may alat. Again, itong Khor Panich, this is Michelin Guide recommended. It has Michelin Bib Gourmand.
So itong mango sticky rice ng Orphanage is 130 baht. And I think sulit siya kasi masarap. Ang tamis ng mangga. Ubus na namin yung mango sticky rice. So now, we are going to walk na papunta sa Grand Palace. That's Grand Palace. So yung main entrance daw for the visitors ay nandun sa gate number 1. So let us go there. Guys, we are now here inside the Grand Palace. Ito, nakabili na kami ng ticket. Ticket cost 500 per adult. Si Kanlaon libre lang. And sinusundan lang namin yung traffic ng mga tao. So, walking tour lang talaga to. And mainit. Kaya buti na lang, ito, may papayong si Mayora. Ano lang siya, libre sa entrance. Pwede kang humirap. Sobrang dami ng turista ngayon, as in, nadidisorient ako. Naguguluhan ako kung anong nangyayari. There's so much going on in this place. Ewan ko, tara, ikot na lang tayo. Hindi ko sure kung kailan yung best time to go here. Kasi ngayon, ang oras ay around 2-ish, 2 o'clock-ish. And sobrang dami ng tao. At the same time, sobrang init ngayon ng panahon. Kaya hindi ko sure, wala kami sa mood umikot. Tapos kasama pa namin si Kanlaon, medyo nagtatantrums na. Kasi nga, sobrang init talaga ng panahon. Anyway, iniwan ko na lang muna sila doon. Kasi wawa naman si Kanlaon, napapagod. Kung nandito kayo sa Grand Palace, the best thing to do here is to appreciate the architecture, the art of the buildings around the area. Yeah, it's mesmerizing. Yung art that was put into the construction. Ito mga temples, pagodas. So guys, we're about to finish our tour dito sa Grand Palace. And behind me, you can see the Grand Palace. So ito yung pinaka-Grand Palace. Yung kaninang iniikutan namin ay yung temple complex ng Emerald Buddha. Pero sobrang dami ng tao, grabe. Parang nawalan ako ng gana pumasok dun sa mismong Emerald Buddha. Kaya umikot na lang kami sa vicinity. And then after that, umabas na kami dito sa Grand Palace area. Ayan siya. So guys, we will now exit this Grand Palace.
lipat na kami sa next temple, which is Wat Arun. Let's go. Grabe, ang ganda. Very artistic, very creative itong lugar na to. This used to be the residence of the royal family and the king, basically. Pero lumipat na sila. Meron na silang bagong palace dun sa Dusit district. So, mainly itong Grand Palace area, it now just serves as office sa ilang mga government offices and museum for tourists, for visitors. So ngayon, papunta na kami sa Ta Tien Pier para tumawid papunta sa Wat Arun. There's a squirrel. Take a picture of it. Hey, there's more. Let me follow them. Hello guys. So ito, nandito na kami ngayon sa Wat Arun. Actually, I was just here last June and yeah, very fresh pa sa akin yung memory nung last time na nandito ako, kaya okay lang na hindi na ako umikot. Pero dahil kasama ko nga sila doon and si Kanlaon and first time nila dito sa Thailand, I might as well come with them. Gusto ko makita nila itong Wat Arun kasi ang ganda-ganda lang. So, yun. Punta kami sa Wat Arun and pipicturean ko lang sila doon sa magagandang angles. Tara! So ito guys, umikot lang kami saglit dito sa Wat Arun kasi nakatulog na si Kanlaon, napagod na sa takbo sa Grand Palace kanina. So ngayon, we decided to just end our tour dito sa Wat Arun. Anyway, ano naman siya, kahit sa isang side mo lang siya i-appreciate kasi very, ano ba tawag doon? Proportion? Basta pare-pareho kung ano yung isang side. Ganun din kaganda yung isang side, kaya okay lang kahit isang side lang ipuntahan. Anyway, this is Wat Arun. Alright, so yeah, from here, sasakay uli kami ng bangka pabalik sa kabilang side para puntahan naman yung Wat Pho, yung reclining Buddha. So yeah. We're now done here sa Wat Pho or the reclining Buddha. Ngayon,
papunta na kami sa dinner. So, we will now have our dinner. Ito look guys, ngayon lang namin napansin. Sa dami ng lakad dito sa Bangkok, bumigay na yung tsinelas ni nanay. Yan, Shein yan, Shein. Palabas na kami ngayon dito sa Wat Pho. Actually, kung meron kayong maraming time, pwede pa kayo umikot dito sa area ng Wat Pho kasi ang dami pang makikita dito sa loob. Pero dahil gahol na kami sa oras, okay na kami. Okay na nakita namin itong reclining Buddha. So now, we are going to our dinner place. Let's go. Lakad na lang kami. Malapit lang naman yun from here. For dinner, nandito kami ngayon sa Rong Ros. Malapit lang siya sa Wat Pho. This place is also Michelin Guide recommended. Wala siyang star actually or kahit yung Bib Gourmand, pero nandun siya, mentioned siya sa Michelin Guide. And yeah, look at the place. Just look at that. Do you recognize that? That is Wat Arun. Ang ganda ng view namin. And currently it is 5:12. Nagbukas sila for dinner ay 5 o'clock. And perfect yung punta namin for sunset. Look at that. Mukhang magkakaroon ng perfect sunset ngayong gabi. So, we are looking forward to see it. So guys, yung mga food dito maanghang. Pero hindi siya yung sobrang anghang na usual sa mga Thai dishes. Yung anghang niya medyo tolerable, I think. At in fairness, masarap. Yo guys, what's up? We are back here sa aming hotel room. Dito pa rin sa Ibis Riverside Hotel. What a day. Grabe, pagod kami. As you have watched, galing kami ng Phranakon District, yung old city ng Bangkok. So, nakarating kami sa Grand Palace, sa area ng Khao San Road, and then sa Wat Arun tsaka Wat Pho, and then lastly, nag-dinner kami dun sa tapat ng Wat Arun. Ayun. In fairness, although nakakapagod siya, it was worth it. Yung history ng place na pinuntahan namin, tsaka yung mga food na kinain namin today, yun, sobrang panalo. So, ayun lang. I'm ending this video na. So, I hope you like it. Please like, share, comment, and mag-subscribe na rin kayo dito sa Ivan Lacocher Vlogs. And see you in the next video. Bye!